po, Diyos ko po. Mainit na mainit ang mga kaganapan sa bayang Pilipinas. Mainit ang mga alam nyo nung natapos ang eleksyon nung 2025. Akala ko medyo actually nung 2022 nung natapos yung election ng 2022. Sabi ko magsasubside yan kasi trabaho na yung mga politiko putik yan. Oo, grabe ang dami nga nagsabi sa amin. Alam niyo mabuti na lang na anti-Marcos kayo. Buti na lang anti-Marcos kayo kasi meron kayong content. Hindi rin Ang hirap kaya na hindi naman kami anti-Marcos Kami ay anti-corruption, anti-magnanakaw, anti-mapang-abuso sa kapangyarihan. Doon kami galit at banas. Hindi kami banas sa mga Marcos. Paki namin sa mga hayop na yan. Kahit na mamatay lahat yan, yung buong angkan yan bukas, wala kaming pakialam. Ang problema kasi, kapag ka-involved ang bayang Pilipinas, kapag yung Pilipinas, bansa natin, yung kasama, yung involved doon sa Marcos, ayan, doon tayo nabibwisit. So, akala natin na nung 2022 sa magiging okay. Yung mga first half ng taon. Tumitingin din tayo kung paano tayo makakatulong kung ano yung mga nagagawa ng presidente actually for the first year. Wala talaga Umpisa pa lang namuliti ka ng mga hudas Umpisa pa lang umatake ng mga buwaka ng Umpisa pala, kaya nga 'di ba for the longest time si Inday Sara tahimik nga lang, hindi nga umiimik. Nagagalit na nga tayo, "Oy Inday, tinan mo ginagawa ng partner mo." Oy Inday, 'di ba si Inday nga sinisisi natin madalas kasi nga umpisa pa lang sablay na talaga tong hudas na pendeho na nasa Malacanang na to na si Bobo Marcos umpisa pa lang palpak na tapos biglang ginawa pang Speaker of the House tong pinsan niyang putang ina mukhang daga. Mukhang mayaman na daga. Mukhang dagang Costa kasi kulay puti. Di ba yung dagang kanal? Yung dagang kanal, si Trillanes yun. Kumakain ng burak, ng ipis, ng mga tira-tirang pagkain galing sa lababo. Yan si Trillanes yan. Pero itong si Romualdez at saka itong si Zaldico, putang ina mga dagang Costa yan, mga puting daga. Pero ganun pa rin, ngumangat-ngat pa rin mga hayop na yan. Mga demonyo na yan. So ang nung pinaglalagay niya yung mga tao na yan, pinaglalagay yung mga bobo sa gobyerno, ayun na. Sinimulan na nila, putang ina, para silang wala namang baha pero naglilimas sila. Wala namang baha pero nililimas nila ang pera ng taong bayan, mga hayop na yan. So 22, 23, sabi ko nga sa inyo, we are very consistent sa pagbatikos sa lahat ng mga mali. From DOJ, from Department of Agriculture, from Department of Tourism, from PAGCOR, from PCSO. Lahat yan saklaw natin. Hindi tayo nakafocus lang kay BBM. Hindi. Nakafocus tayo sa lahat ng mga issues na ginagawa ng bulok na gobyerno na ito. Siyempre, tanga-tanga yung yung ulo so binabatikos natin lahat yan, pati yung pagpapadrug test, 'di ba? Pati yung asawa niya na nagmamagaling, na nagfi-feeling presidente, mga PNP chief na pinaglalalagay niya diyan. Kung titingnan mo hanggang DILG, hanggang DSWD, putang ina lahat yan sinisita natin. Hindi tayo anti-Marcos. Kasi tingnan nyo yung mga bugok, yung mga may utak na mga bulok, na mga mababaho, na mga malalagkit, na mga vlogger ni Bongbong, simulan mo sa pinakataas hanggang sa baba, putang ina niyan. Isa lang ang atake ng mga yan, Duterte. Puro Duterte lang, Duterte. Ganun lang, walang iba. Wala silang ibang issue. Ang issue nila, yung 125 million na confidential funds from 2022 hanggang ngayon, magto 2026 na. Yung war on drugs, peking war on drugs mula 2016 hanggang 2025. Magto 26 na. Wala silang makitang butas kay Baste.
Kasi ang ganda-ganda ng Davao, sisitahin mo Davao, tapos yung lugar mo, panghampas lupa. Yung Davao, putang ina, paglapag mo pa lang ng airport, amoy ano na, amoy, ano na, yung organisado. Magyayabang ka, sisitahin mo yung Davao, tapos, tangina, yung lugar mo, ang baho-baho ng mga palengke. O ang baho-baho, ang dumi-dumi, ang linis-linis, ang daming mga patay gutom na mga street dwellers, ang daming mga natutulog sa kalye. Sa Davao, bawal yan. Dami nagsisigarilyo. Dumi-dumi nyo. Ang dumi-dumi nyo. Oh. So, wala sila, kay Pulong, wala din sila masilip. Yung nakita nila doon kay Pulong na yung parang gusto niya saksakin yung putang inang bugaw. Oh, ginawan-gawan nila ng istorya. Anong istoryang pinalabas nila doon? Yun kay Pulong na kumuha daw ng babae si Pulong, ayaw magbayad. Tanga! Oh, it turned out, yung may-ari noong bar na yun na nag-release nung video na yun, nakakulong ngayon, human trafficking. Utangin na yan. O at sandamukal na mga karma ang inaabot ng mga hudas na yan. Napakahirap ng buhay ng mga tukmol na mga vlogger ni Bongbong. O pati nung mga noong mga troll farm niya. Napakahirap ng buhay nila kasi puta wala talaga silang makita eh. Walang makitang mali sa mga Duterte. Meron silang sinisensationalize na taon na nilang sinisensationalize. Hindi pa rin nagigain ng traction. Tapos ito si Bongbong, putang ina, walang ginagawang matino. Saan ka makakita? Nilindol na yung tao, binagyo na yung tao, bentahan mo pa ng bigas. Gago. Tarantado ka talaga. Pinagkakitaan mo pa yung mga nadilubyong hudas ka. Kaya nga sabi ko nga, meron ng espesyal. May espesyal na pong lugar si Bongbong Marcos sa impyerno. Oo, at yan ay sa kanan ng kanyang ama na si Satanas at si Bongbong, mali pala, si Satanas at si Ferdinand Marcos Sr. Kaya panay yan ang kausap kay Marcos nakikita niya na gabi-gabi si tatay niya kasi sinusundo na siya, anak. Putang ina ka. Sabi nung tatay niya, putang ina ka anak. Ang sarap ng upo ko sa tabi ni Satanas, inagawan mo kung hayop ka. Ako dati yung nasa kanan ng ama. Ngayon, putya nasa kaliwa na. Dahil tinalo ni Bongbong yung kademonyoan nung tatay niya sa loob ng ilang taon, ng 20 years, 25 years na pagnanakaw ng tatay niya at nanay niya. Tayo na, sa sobrang sama nga nung nanay niya, hanggang ngayon ayaw pang kunin Dahil baka daw magbuo. Oo, ginagawa na po yung yung impyerno annex. Oo, may impyerno talaga pero may annex. Yung annex, putang ina, mas matindi ron. Habang sinusunog ka, tinutuklaw ka ng ahas, pinupukpok ka ng martilyo sa ulo, tas binabaril-baril ka sa mata. Ganun daw yung annex, mas matindi daw dun. Oo, wala sila Hitler dun wala sila Mussolini dun. Ang nando doon, yung puros Pilipino lang. Yung mga magnanakaw ng mga congressman, si Marcos Sr. itatransfer na daw dun. Dahil daw yung impyerno daw, masyado na daw malamig sa kanya, giniginaw na daw siya sa impyerno. Sa sobrang sama ng pamilya na yan. So ililipat na daw siya sa annex at nakahanda na yung kwarto, VIP, nito ni Bongbong Marcos na yung kanya daw higaan doon gawa sa bubog. Inang mga to. Ganyang kasama yung mga yan. Hayop na yan. Dami mo na ng mga alam, boss dada. Putragis ka. Oh, so akala natin talaga naging mahirap para sa atin. Pero grabe since 2022 hindi na tayo nagsimula sa pagbatigo sa gobyerno. Ano pa ulit ngayon, election 2025. Dire-diretso, kala ko nga talaga bababa kala ko wala nang balita. No, ready na nga akong ready nga akong magmukbang-mukbang, kumanta-kanta Pero nung nakita ko, putang ina, wala talagang pag-asa. Puros kasalanan talagang ginagawa ng mga hayop na ito. O kaya yan ang mga nangyayari ngayon. Tuloy-tuloy pa rin tayo. At hindi tayo nagpahinga since 2022. I think until 2028. Mapapalitan na ba ang presidente ng Pilipinas? Palagay ko hindi aalis ang hudas na yan.
Hindi aalis yan, demonyo na yan. Dahil nasa dugot, ano na nila, DNA hanggang sa kahuli-hulihang cancer cells nila. Nandoon na yung putang ina parang mga ano yan, toko. Parang mga kapit toko yan sa kapangyarihan. Itong si Bongbong Marcos, parang yung tatay niya, tinan mo ayaw umalis. Kung di pa mamatay yung hayop na yan, kung di pa nagkalupos yung putang ina ng tatay niyan, hindi aalis yan. Kung immortal yan, putya, baka presidente pa yan hanggang ngayon. Oy, kaya lang, mabuti na lang din, dinapuan ng sakit na malala, namatay sa kahirapan ng sakit. Itong kanyang tatay na sigurado ko sasapitin din itong anak. Oo, matindi rin ang sasapitin itong anak. Antay, kita nyo nga, nangingitim na mukha ng pusit eh. Mukha ng hindi naman ganyan ang kulay niya ngayon mukhang lupa na eh, parang kakainin na ng lupa anytime soon. Oh, so itong anak na ito, ganun din. Ang kahihinatnan niyan sa buhay. So aalis ba yan? Hindi. Yung tatay hindi umalis. So siya ayaw din umalis. Yung tatay nagnakaw, kita mong ginagawa nila. Mga tarantado talaga no. So dire-diretso tayo hanggang 2028 hanggat di tayo nagkakaroon. Tama rin yung sinabi nila na hanggat di tayo nagkakaroon ng maayos na Pilipinas, hindi tayo hihinto sa pagbatikos. Bahala kayo sa buhay ninyo kahit matay kayo araw-araw. Basta kami araw-araw kaming babanat, araw-araw kaming bibira, susuntok, tatadyak, putang ina nyo kahit anong gawin nyo. Hindi namin palulusutin lahat ng mga kasalanan ninyo, mga hudas kayo. Kayong mga talipandas kayo at kayong mga hestas kayo sa Pilipinas. Lahat kayo, pati mga pamilya ninyo damay sa mga karma nyo. At kami, ang tatayo bilang mga tinik sa lalamunan yung mga kupal kayo. Sige na, magbali-balita na tayo. Basta lagi ko lang sinasabi sa inyo na even the people power revolution nung panahon ni Marcos, imagine, Marcos on his I think third term or second term, naging corrupt na siya eh. So since second term until maging 20 years siya sa kapangyarihan, sunod-sunod kaliwat kanan, ang tagal na hinantay ng mga Pilipino para talagang masaturate sila at dumami sila ng ganun at patalsikin na yung hinayupak na Marcos Sr. na yan. Matagal na panahon ng binilang nila. Ito naman, 3 taon pa lang naman tayong, actually hindi, mga 2 taon pa lang talaga tayo na yung lumalabas at nagpapahayag ng ating saloobin. So wag kayong ma-frustrate na hindi kumbaga parang bukas siya pa din presidente. Hindi kasi yun ang target natin. Even Inday Sara said, hindi ko naman gustong mag-resign siya. Ang gusto ko ayusin niya yung kanyang trabaho. And yun din yung gusto natin mangyari because Bongbong Marcos was put there by the people. Sabi na natin dinaya pero talagang nanalo siya. Nanalo din si Inday Sara. So, inilagay siya dyan ng demokrasya. Hindi siya nagtatrabaho ng matino. Pinipilit naman natin siyang lumayas na sa Pilipinas. Ayaw naman niya. Di sabihin na lang natin, ayaw mo naman umalis, putang ina mo ka, ayusin mo na lang yung trabaho mo. Di ba yun lang gusto nating mangyari, na maging maayos ang serbisyo, ang trabaho, priority ang tao, wag na politika. Wag nang puro eleksyon ang iniisip, mapahaba yung kanilang termino. Hindi nyo nga maayos yung termino ng isa. Gusto nyo pang pahabain, nagnakaw na nga kayo ng ilang taon, gusto nyo pang dire-diretsoin. Wag naman ganun. So itigil nyo na, tama na, tapos yung mga kawatan sa Pilipinas, ipakulong na natin, ganun. So ako personally kay Kiko Barsaga, natutuwa ako sa kanya kasi kasama natin siya. Maaring hindi siya solid talaga na Duterte supporter, maaring hindi siya talaga katulad natin na simula't-simula pa ay Duterte na, pero pare-parehas tayo ng ipinaglalaban ngayon. Kaya ako nagpapasalamat ako kay Kiko Barsaga dahil kahit papaano meron tayong kakampi na bumabanat doon sa mga magnanakaw sa Pilipinas na sa hanay nila. Kasi makikita mo, halos lahat ng politiko umiiwas. Dito si Kiko Barsaga, wala siyang pakialam. Kahit ma-ethics siya, matanggal siya. Hindi naman kasi siya kawatan, hindi naman siya magnanakaw. So wala siyang pakialam kung tanggalin siya sa Kongreso. First off,
Kung ang takot lang mawala, sabi ko nga sa nakaraan kong vlog, ang takot lang mawala sa kapangyarihan yung ganid sa kapangyarihan. Ang takot lang mawala sa posisyon yung nakikinabang sa posisyon. Actually, hindi naman kasi dapat nakikinabang ang isang politiko sa isang government position. Dapat ang tao ang nakikinabang doon sa taong inilagay nila sa posisyon. Pero ang nangyayari ngayon, it's the other way around. Ang nangyayari ngayon, naglagay tayo ng tao sa posisyon, tapos yung tao na nasa posisyon naging adik sa kapangyarihan. Tapos yung kanyang kapangyarihan ginamit niya para sa pansarili niyang kapakanan. Hindi niya ibinaba sa tao yung serbisyo na dapat na ibibigay niya sa tao. Yun ang masama. Si Kiko Barsaga hindi siya ganyan. Meron akong advokasya na alam ko hindi ibibigay ng mga hudas na ito. Dahil una sa lahat, hindi nila ako kakampi, hindi ako magnanakaw katulad nila. So ang gagawin ng mga yan, tanggalin ako. Di ganun din. Tanggalin mo ko o hindi sa Kongreso. Kung hindi mo ako, yung advokasyo ko, hindi mo ipaprioritize, ano pat nandito ako? Hindi ba? So walang pakialam si Barsaga na matanggalin dyan kasi nga, hindi naman siya nagpapayaman dyan. Magkano lang sweldo ng congressman eh. Di ba? Wala pang 300,000 sweldo ng congressman. Baka pag natulog yan sa bahay, nag-computer yan, baka mas malaki pakitain yan eh. Yun, di ba? Nandiyan dyan niyang bata na yan para magserbisyo sa mga constituents niya. Ang problema, dahil nga tarantado itong mga nasa Congress, isi-zero ang budget ng batang yan. So, paano pa siya? Title lang to? Dahil congressman lang ako, titulo lang yan. Hindi ako nandito para sa titulo. Nandito ako para makapagserbisyo sa tao na kung hindi nyo ibibigay, tanggalin nyo ko, hindi. Di ganun din. Diyan ako nabibilib dun sa bata. Pero minsan masisita ka, di ba? Minsan may mapapansin ka. Ganun kasi kami pagka nag-idolize kami. Hindi kami actually nag-idolize. Ganun kami pagka nag-follow sa isang personality. Kapag nakuha mo yung respeto namin, talagang nakatutok kami sa iyo, ipaglalabang ka namin ng patayan, lalo na kung maganda hangarin mo sa bayan. Pero, pag nagkamali ka ng konti, pipitiking ka ng konti. You have to also be prepared to that. Kasi mas maganda future mo eh. Oo, maganda ang direksyon ng iyong pagkatao. So, may mga punto talaga sa along the way, ika nga, na medyo makukurot ka, masisita ka, sir, mali ito. Kailangan matuto tayong tumanggap. Kasi si Pangulong Duterte, when he was president, ganun din kami sa kanya. Ayaw namin doon sa pagkakatalaga niya sa mga NPA. Tinuloy niya pa rin. Binatikos din namin siya ron. Although, nagising din siya sa katotohanan. Ayaw namin na pagkakatalaga niya sa DOH secretary nun na sino ba yun? Yung lalaki. Ayaw din namin nun dahil feeling namin corrupt. Kumbaga, binabanatan namin niya si Senator Bongo, si Inday Sara, binabanatan din namin. Pag may nakikita kaming mga mali, para mas mag-improve ka pa. Although, wala naman kami sa posisyon. But we can still voice out our opinion. Sisitahin namin ng konti yan. Kailangan medyo ka din, open ka din kasi nakikriticize ka, so dapat open ka din sa kritisismo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang